Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at eto, pag-usapan natin mga babayan, eto pong isang nakakatakot na balita mga babayan. No, actually lahat po tayo o marami po sa atin ang maaapektuhan ng masamang balita na to, kaya po tayong lahat ay pinaghahanda na po. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto mga babayan at tayo po ngayon ay nahaharap sa isang malaking pagsubok mga babayan. At ito pong isang masamang balita ngayon na pumasok po dito po sa ating bansa ay ang isang napakalakas na bagyo na paparating mga babayan. Ito nga lang pong nakaraan ay naapektuhan at nakita natin kung ano yun nangyari. Diyan po sa Cebu at talaga namang halos malaundoy yun nangyaring pagbaha at nangyaring pag-ulan po dyan sa Cebu mga kababayan. Talagang marami po tayo mga kababayan ang naapektuhan po dyan. Nakita natin yung mga kabahayan nilubog mga kababayan. At eto pa, may paparating pa ngayon na isang bagong bagyo at napakalakas na ito mga kababayan dahil posible pong ito ay umabot sa signal number 5 o isang super typhoon po mga kababayan. Kaya naman ito pong Pag-asa ay nagbigay na po sila ng babala sa atin. At kung ano yung mga dapat nating gawin mga kababayan. Okay, so sabay-sabay natin panoorin kung ano-ano nga ba itong mga naging babala ng Pag-asa sa atin. Sa ating mga kababayan at kung ano ang dahilan kung bakit kailangan nating maghanda mga kababayan. Alright? So tara, let's go. Kami po sa DOST Pag-asa ay masusing sinusubaybayan ang severe tropical storm na pangalanan po itong uwan kapag nasa Philippine Area of Responsibility. Ito ay pang-21 bagyo sa taong ito at pangalawa sa buwan ng November. A very intense and enormous tropical cyclone that is about to enter the Philippine Area of Responsibility. Kapag pumasok po ito ng PAR, ito ay may taglay na typhoon category. At ito'y inasahan. Imagine ninyo, pagpasok pa lang ng Philippine Area of Responsibility, mga kababayan, typhoon category na kaagad ito. Hindi kagaya ng ibang mga bagyo na pagpasok dito, tropical depression pa lang, diba? Pagpasok dito sa ating bansa, sa Philippine Area of Responsibility. Pero ito po mga kababayan, pagpasok pa lang ng PAR, typhoon category na kaagad. Diba? Ganun siya kalakas. Na mag-intensify pa into a super typhoon habang ito ay papalapit sa ating bansa. Pwede pa siya mag-intensify. Ito ay super typhoon mga kababayan. Ito ay mapanganib na weather system. Dahil sa kanyang malawak na sirkulasyon, ito ay may radius na more than 700 kilometers. Grabe, more than 700 kilometers mga kababayan. Kung yan po ay hahalos sa abot ng Bicol hanggang Northern Luzon. Ganun po. Kalaki o kalawak yung sakop na ito mga kababayan. At strong intensity, uwan is likely to bring destructive winds, intense to torrential rains, and dangerous storm surges. Conditions that can lead to widespread flooding, landslides, and severe coastal inundation in vulnerable areas. Ibig sabihin mga kababayan, magdadala raw ito ng malawakang pag-ulan at malalakas na hangin. Kaya asahan natin na isa na yan, yung pagbaha at yung mga pagbagsak ng mga matataas na punong kahoy. So talagang napakadelikado po ng paparating na bagyo na to.
We cannot emphasize enough, now is the time to prepare. Everyone is advised to take proactive measures. If possible, i-secure ang ating mga tahanan, ang ating mga propiedad, at kung maaari, iwasan ang mga risky areas. Particularly na ang mga areas na prone to floods, landslides, and storm surges. Ngayon pa lang, nakikiusap po kami na sa ating mga kababayan na sundin ang mga payo ng mga lokal na pamahalaan at i-monitor ang mga updates from official sources, particularly from DOST Pag-asa, from National Disaster Risk and Management Council member agencies, and local disaster offices. Ang Super Typhoon Uwan ay lubhang mapanganib, no? At early preparations and cooperation will make a crucial difference in keeping our communities safe. Maraming salamat po for coming for this press conference, and we in DOST Pag-asa will continue to provide regular updates, at kung may mga pagbabago, ito ay ipaabot namin kaagad sa ating mga kababayan at mga agencies involved in disaster management. Now, hindi ko na patagalin, ibigay ko na ang microphone sa aming kasamang si Bini para ibigay ang mga ibang detalye tungkol sa palapit na malakas at malawak o malaking bagyong Uwan. Salamat po, Dr. Servando. Magandang araw po sa ating lahat. So update po natin as of 11 in the morning regarding po kay severe tropical storm. Natatawagin po natin na Uwan. Sa ngayon po meron siyang international name na Fongwong. Huling namataan po ang bagyo, 1,325 kilometers po sa silangan ng Visayas. Taglay na ang hangin na 100 kilometers per hour, so lumakas pa po ito. Malapit dun sa kanyang gitna at may pagbukso hanggang 125 kilometers per hour. At kumikilos west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Grabe, tignan niyo yung lawak ng bagyo na yan, mga kababayan, no? Na kapag yan ay tumama na dito sa ating bansa, talaga namang tatamaan pa rin itong Visayas at yung Northern Luzon natin. No, ganyan kalawak yung bagyo na yan. No? Kung mapapansin po nila, napakalawak po nitong bagyong ito with a radius of around 720 kilometers. So yung buong diameter po niya naglalaro sa 1,400 to 1,450 kilometers. 1,450 kilometers yung lawak na ito. Grabe. Which is approximately, yung 1,400 is like a distance po from Batanes down to the northern tip of Zamboanga. Grabe, sa ngayon po, sumabot pala ng ng Mindanao pa, mga kababayan. So yung bagyo na to, no, talaga namang ganong katindi. Kasi imagine ninyo, buong Pilipinas, no, kayang abutin netong bagyo na to o posibleng maapektuhan ng napakalakas na bagyo na to. Po, wala pa naman tayo nakikitang epekto. Direktang epekto galing dito kaya bagyong tatawagin nating Uwan. Yung amihan or northeast monsoon, nandito pa lamang po sa may extreme northern Luzon. Nagdadala ng mga pagulan dito sa may Batanes and Cagayan. Habang mga localized thunderstorms pa lamang po. Kung ano yung may experience natin today and early tomorrow, yan po ay dahil lamang sa mga localized thunderstorms, yung mga pagulan. Ito po yung official track ng Pag-asa regarding dito kay bagyong Uwan. Base sa ating latest track, mamayang late evening or bukas ng umaga, ito po ay papasok na ng ating area of responsibility. Papangalanan nga po natin na Uwan. And by that time, ito po ay nasa typhoon category na nasa around 120 to 130 kilometers per hour yung taglay na hangin. Simula naman po bukas hanggang sa Lunes, generally west-northwest po ang tinatahak nito na direksyon. At possible, habang nandito po sa may Philippine Sea, pagsapit po ng Linggo, ay lalakas pa ito bilang isang super typhoon. So sa pagpasok niya, magkakaroon po ng rapid intensification. Approximately 185 to 195 kilometers per hour habang papalapit po dito sa may Luzon. Kung mapapansin din po natin, base sa ating latest track,
We have to emphasize na ito po ay napakalaking bagyo. So ibig sabihin, as early as Saturday evening, mararamdaman na po yung mga pagbugso ng hangin dito sa may Bicol region, Eastern Visayas, and even yung mga nearby areas sa Caraga, dito sa may Central Visayas, at bahagi pa ng Mimaropa and Calabarzon. Then pagsapit po ng Linggo at Lunes, ito yung time kung saan papalapit na nga po dito sa may mainland Luzon, ito nga nasabing sa Bagyong Uwan, at babagtasin pagsapit po ng late Sunday or early Monday, posible siyang tumama sa kalupaan ng Aurora or Isabela. Then pagsapit ng Lunes ng Monday, ito po ay Lunes ng umaga po, ay nandito siya sa may West Philippine Sea, and afterwards mananatili dito sa may parting northern portion ng West Philippine Sea and Balintang Channel. Yung ating track, mas lumiliit po yung ating cone of probability, meaning ito po talaga yung kanyang tatahakin na direksyon sa loob po ng 2 hanggang 3 araw. And sa pagtawid po niya sa kalupaan, possibly pagsapit po ng Monday, may chance na bahagyang bumaba pa ito at magtagal sa ating area of responsibility or mag-recurve po, no? So ibig sabihin ng pag-recurve, aangat or magno-northward direction, then bahagyang kikilos po pa northeastward, at maaaring tumama po or bumalik dito sa may parting Taiwan o sa loob ng ating area of responsibility. So lagi tayong tumutok. Again, inuulit natin, magiging malakas, 185 to 195 kilometers per hour. Yung kanyang estimated po na radius sa ngayon is 720 kilometers. At yung paglapit po niya, more or less, nasa ganun din po yung magiging radius niya. So kung ipo-project po natin yung ganito kalawak po na bagyo na may dalang malakas na hangin at ulan, basically, most of Luzon and Visayas po talaga maapektuhan ng malakas na hangin at malakas ng ulan with direct emphasis or with strong emphasis again dito sa may Eastern Visayas, Bicol region. Halos direct hit na rin po, no, kung tutuusin dito sa may parting Catanduanes, and then Metro Manila, mga nearby areas din po maapektuhan directly nitong bagyong ating binabantayan na si Uwan. As a review, papasok po siya later tonight or tomorrow early morning. Magkakaroon ng close approach sa may Samar Island and Bicol region Sunday ng umaga hanggang tanghali. At possible siya maglandfall sa may Aurora on late Sunday. Sunday and Monday, pinakang crucial part po. Sa ngayon, wala pa tayong nakataas sa tropical cyclone wind signals or babala sa hangin. Pero posible po itong itaas as early as this afternoon or mamayang gabi. Dito sa may Bicol region and Eastern Visayas, magsisimula po tayo with signal number 1. Pero dahil ito ay magiging isang super typhoon, posible hanggang signal number 5. Grabe. Ito naman po yung ating rain. Okay, so yan mga kababayan. No? So dito sinasabi na hanggang signal number 5. No? Posibleng umabot itong bagyo na to mga kababayan. Kasi ganun nga kalakas eh. Diba? Imagine ninyo yung lakas ng hangin niya. Tsaka yung lawak nito, oh. Grabe, oh. Halos buong bansa pala maapektuhan dito, mga babayan, no? Kaya pinag-iingat po, no, ang lahat, no, sa paparating po na napakalakas na to, super typhoon, no, na si Uwan, mga babayan. Okay, so ano masasabi po ninyo dyan, no? I-comment na lang sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and health.